Apektado ng isyu ng korupsyon ang tiwala ng mga investor sa bansa, kaya magpapatupad ng mga reformang pang-ekonomiya ang gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, ano mga kailangan daw tugunan ng pamahalaan? Alam mo, Jiggy, matagal ng problema itong mga dinadaing na mga negosyante dito sa Pilipinas. Unang-una yung ease of doing business o kung gaano nga ba kadali yung mga proseso para ka makapagtayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Pangalawa ay yung tinatawag na predictability o kung gaano nga ba kapabago-bago yung mga pulisiya ng pamahalaan. At pangatlo, kung gaano kalaki yung kailangan gastusin para lang makapagnegosyo ka. So ito yung mga kailangan daw tugunan para maging mas competitive tayo kumpara dun sa ibang mga bansa dito sa Southeast Asia. Kasi kung aminado naman ang pamahalaan na talagang nakaapekto itong flood control scam doon sa perception at doon sa pagtingin ng mga negosyante dito sa Pilipinas para sila mag-invest. So kanina parang ipakita yung sincerity ng pamahalaan na talagang okay, ito na, talagang tutuparin namin yung pangako namin sa inyo na gagawin namin yung mga commitments namin. Sinabi kanina ng mga economic managers na popondohan na nila yung CARS program o ito yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy. Ito yung program para magbigay ng incentives sa mga car manufacturers para sila ay gumawa ng 200,000 vehicles in a span of 6 years. So dahil dito, marami nga namang Pilipino ang magkakatrabaho. Pero ang problema kasi, itong CARS program, yung isa dun sa mga naapektuhan ng pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ng 2026 budget. So natapyas dun sa budget natin yung mahigit 4 billion pesos na para dito sa CARS program. Pero ang sabi ng economic managers, nahanapan na nila ito ng pondo. Pakinggan natin ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go. The government finalized a funding solution for the CARS program, and therefore car manufacturers enrolled in the program can now be assured that government will fulfill its commitment to investors. At buti binalikan nila, Gerard, yung CARS program kasi napakalaking tulong niyan at madaling makita yung impact niya. Sa Santa Rosa, Laguna lang, yung mga planta doon, nandun lahat yung mga trabador na nakikinabang dito sa industriyang ito. At anong nakikitang paglago ngayon ng ekonomiya? Maabot ba yung target na sinasabi ng mga ekonomista? Jiggy, for 2025, ang kinukwento sa atin kanina ni Secretary Go, ang parang consensus among mga multilateral agencies katulad siguro ng ADB, ng World Bank at yung iba't ibang mga bangko dito sa Pilipinas, parang 4.8%. That's for 2025. Mukha siyang mataas pero ang laking baba niyan kumpara doon sa 2024 na nasa 5.7%. Kasi aminado naman talaga ang pamahalaan na nakaapekto yung flood control scam kasi kailangan nilang itigil yung paggastos o bawasan yung paggastos doon sa infrastructure natin dahil nga sa issue ng corruption. Pero sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon kanina na gagastos sila ngayong first quarter pa lang ng 200 hanggang 250 billion pesos at this time daw ay sisiguraduhin nila na mapupunta sa tama yung pera ng taong bayan. Pakinggan ulit natin si Secretary Go. It doesn't matter if the budget is lower. What's more important is that that money is well spent and spent wisely, because less money spent on productive and real concrete projects that really benefit the people are far better than projects with a higher budget that are not spent wisely. Jiggy, lilinawin lang natin, ang sinabi kanina rin ni Secretary Go, kahit mas mababa yung forecast natin for last year at for this year, ang target na raw ng pamahalaan ay 5 to 6%. Yung global average natin ay nasa 2 to 3% at dito sa Southeast Asia naman ay nasa 3 to 4%. So kung 5 to 6% ang target natin, talagang hindi na raw masama yun. Yan muna latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.